Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is predestination, Arminianism versus Calvinism. So, kapag sinabing Arminianism, it is held that predestination is based on God's foreknowledge or of who would freely choose to believe in Christ. It emphasizes human free will, conditional election, and the possibility of falling away. So, yung Calvinism naman po is, on the other hand, teaches that predestination is God's sovereign and unconditional choice of certain individual for salvation, based solely in His will and grace, not on any foreseen fate or human merit. It includes both election and reprobation, highlighting God's justice and mercy. While both affirm God's foreknowledge, they differ on how divine sovereignty and human responsibility interact. So, ayon po sa Ephesians chapter 1 verses 4 to 5, "For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ, in accordance with His pleasure and will." So, dumako naman po tayo sa ating katuruan. So, sinasabi po ito na how to study theology. So, first is study theology with humility. So, mag-aral ng theology na may kababang loob. Huwag tayong mag-aral para lang ipagmayabang ang alam natin, kundi dapat natin aminin na hindi natin alam lahat at kailangan natin ang guidance ng Holy Spirit. Next is mag-aral ng study theology alongside fellow believers. So, mag-aral ng theology kasama ang ibang mananampalataya. Hindi ito solo journey, mas lumalalim ang understanding natin kapag nakikipag-discuss tayo sa iba, lalo sa mga leaders, pastors, and mature Christians. And next is study theology viewing the Bible as supreme. So, manampalataya, hindi ito solo journey. Mag-aral ng theology na tinuturing ang Bible bilang pinakamataas na authority. Ibang opinion ang maririnig natin, pero dapat laging bumalik sa scriptures ang basis ng theology natin. Kung hindi ayon sa Bible, hindi ito tunay na theology. So, sa applications naman is sinasabi sa applications, protect the church from false gospel and promote unity despite theological differences. And lastly is prioritize love, respect, and edifications. And ayun lang po, maraming salamat.